po mga kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is December 1, 2025. Tayo ngayon ay papunta dito yan sa may KFC SM City, Manila, Barangay 659, Ermita, Manila po yan. At dadalhin po natin sa may Sagrada Corazon Medical Center sa may United Nations Avenue po yan, Barangay 666, Ermita, Manila. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito. At wala pong pinapatungkulan at wala pinag-uusapan dito. Ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya unti pag nakuha na po natin sila. Sapat ang 500 pisong budget para sa Noche Buena, inidepensa ng Palasyo. Ang Bazaar sa Christmas Pavilion tapos sa 454th Albany sa Pampanga. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernandez. At ako naman po si Rica Lago. At sa detalye sa mga headline ngayon. Mga kapamilya, nasado na ang nagbawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas po yan. 3 pesos and 20 centavos ang roll gas sa kerosene, habang 2 pesos and 90 centavos sa diesel. Ang gasolina nataas naman ng 20 centavos kada litro. Gusto nito ng sobrang supply sa petrolyo at planong pagbabawas sa produksyon ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC. Samantalang tumaas ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Dalawang pisito ang nagpresyo sa kada kilo ng LPG na petrol, nakatungkap ng 22 pesos sa kada regular na tangke. 1 peso and 64 centavos naman ang taas presyo ng tole. Gusto na pagtaas ng international contract price ng LPG. Magkito'y labas, ngayong araw ang desisyon sa kilit na dagdag pasahe sa jeep. Isunod ng LTFRB sa Department of Transportation ang rekomendasyon sa desisyon para sa taas pasahe sa jeep, gayon din sa boat, taxi, TNBS at airport taxi. Umaasa si Mr. President Modi Florada na aprobahan ang taas pasahe at iniit na dapat ding tanggalin ang buwis sa petrolyo. Simula Enero, mahigit 24 pesos na ang itinaan sa kada litro ng diesel, habang mahigit 19 pesos sa gasolina. O karapatan ng director ng operator na nadagdagan yung kanilang kita kahit sa malaking halaga ng nawawala ng 900 pesos kada araw. Anong daysay yung mag-increase kung patuloy na tumataas yung upgrade mo ng petrolyo. Nagpaalala naman ang samahan ng mga supermarket owners sa publiko na maging wise sa pamimili ng mga panghanda sa Noche Buena para sa matagalang salo-salo na pasok pa rin sa budget. Sa panayam ng DZMN, sinabi ni Philippine Amalgamated Supermarkets Association Incorporated Executive Director Steven Cuba na dapat gumawa ng listahan ng mga planong ihanda at subukan din ang ibang produkto na mas mura kumpara sa mga kilalang brand. Mainam din anyang gumastos kung magkano lang ang kaya ng budget at wag nang mangutang ng panghanda. Aminado naman si Cuba na kailangan talagang pagkasyahin para umubra ang 500 pisong budget para sa Noche Buena.
Pahayag ng State Department na sasapat ang 500 pisong budget para sa Noche Buena. Sana wag pagsamahin yung iba na 500. Wala nang digdigda ng Pilipinas dyan. Ang BPI po is presyo na mababa para sa Pilipino. Yun po yung gusto ipakita ng BPI. Kaya ba natin na maging masaya? Oo. Kung 500 lang yung kaya natin gamitin for 3 or 5 members ng family. Sa iba pong balita, handang sumuko ang dalawang opisyal ng SunWest Incorporated na ipinaaresto sa ugnay ng mga anomalyang flood control projects ayon sa PNP-CIDG. Balita mula sa Campo Crame, atin ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos, Mars. Rita at Jeff, nagpahayag na naghahanda ang sumuko ang dalawang pang opisyal ng SunWest Incorporated na kabilang sa mga itinaaresto dahil sa maanomalyang proyekto kontra baha. Ipinabagay ito ng PNP Safety Director, Police Major General Robert Monica II, sa gitna ng manhunt operation laban sa mga uncharged kaso. Anya, nagkikapag-ugnayan na sa mga otoridad ang pamilya ng mga naturang opisyal ng kumpanya. Samantala, bukod naman kay dating Congressman Rizal Vico, sinabi rin ni Morito na may dalawang opisyal ng SunWest ang kasalukuyan din nasa ibang bansa. Nasa Israel naman ay isa pang opisyal ng DPWH na may warrant of arrest dahil sa kaparehong kaso. Nagkipag-ugnayan na rin sa foreign counterpart ang PNP ukol dito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, TVMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Tuluyan nang nanumbalik ang diwa ng People Power. Ito ay giniit ng ilang eksperto kasunod ng mga ikinasang protesta kontra katiwalian sa Luneta at EDSA People Power Monument noong September 21 at kahapon. Sa parayam sa DZMM, iginiit ng political analyst na si Professor Julio Tihangi na mistulang hindi pa humuhupa ang galit ng taong bayan. Kaya posible pang masundaan ang mga protesta kontra katiwalian. Hindi ito matatapos hanggang hindi tuluyang makasuhan at makita ng taong bayan na seryoso itong administrasyon. Lahat ng lumabas at ipinakita ang kanilang galit laban sa korupsyon, isa lamang ang layunin. Yun ay paguhin ang sistema at ang panagutin ng mga buwaling. Para naman kay Akbayan Party List Congressman Shell Jokno, dapat na rin panagutin ang mga matataas na opisyal na sangkot sa katiwalian. Hindi pwedeng sabihin na maliit lang sa tao o opisyal ang may gawa-gawa nito. The heads must roll and those who are responsible at the highest officials, hindi naman sila, ay dapat managot yan. Nanindigan ng palasyo na hindi solusyon ang pagbitiw sa pwesto ni Pangulong Marcos Jr. at iba pang opisyal ng gobyerno para maresolba ang isyu ng katiwalian. Sa panayam sa DZMM, iginiit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na kaisa ang Pangulo sa kagustuhan ng taong bayan na mapanagot ang lahat ng sangkot sa korupsyon at maibalik ang lahat ng ninakaw sa kabanang bayan. Kaya hindi anya tumitigil ang pamahalaan sa pag-iimbestiga at paggarap ng matibay na mga ebidensya para makapagsampa ng malakas na kaso. Dagdag ni Jose Castro, ang Pangulo ang nagmulat sa publiko sa isyu ng mga anomalyang flood control project at nagpupursige para makamit ang hustisya. So, kung halimbawa mo mag-resign lahat, meron po ba silang plano? Ano yung maliwanag na plano para umandar ang gobyerno na maayos? Ang dili po kasi sumigaw na-resign lahat. And then after that, what? Kaya sana sumunod po tayo sa rule of law, sumunod din po tayo sa batas at sa proseso. Yun naman po ang ginagawa ng Pangulo at ng Nung administrasyon. kabisado niyo po, nagloko yung internet ko. Hindi ko Susuhan ng konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong na may uwi sa Pilipinas bago baka nandyan, no? ang labi ng Pilipinang nasawi sa sunog sa high-rise apartment complex. Sinabi sa DZMM ni Consul General Romulo Israel Jr. na kadalasang umaabot ng 2 linggo ang proseso sa repatriation. Pero maaari niya itong bilisan. Una kinumpirma ng konsulado ang pagkamatay ng OFW na si Marian Pascual Esteban matapos positibong kilalanin ng kapatid at employer ang kanyang bangkay. Kasunod natin yung kapamento muna, death certificate, etc. para maihanda yung kanyang pag-uwi sa Pilipinas. Dahil siya po ay may isang anak na naiwan. Mahaba pa naman ng panahon bago mag-Christmas.
magagawa naman po yan. Tiniyak din ng konsulado ang tulong sa Pilipinang dinala sa intensive care unit matapos pakalanghap ng usok matapos iligtas ang employer at inaalaga ang sanggol. Umaasa rin ang konsuladong bubuti pa ang kondisyon ng OFW at makalabas na rin ng ospital. Mga kapamilya, hindi muna tuloy ang panguhuli at pag-impound sa mga e-bike at e-trike na dadaan sa National Highway na nakatakda sana ngayong araw. Sinabi ni LTO Chief Marcos Lacanilao na magsasagawa muna ng malawakang information drive ngayong buwan at sisimula ng mahigpit na pagpapatupad ng patakaran sa January 2. Layo nito mabigyan ng sapat na panahon at impormasyon ng publiko hinggil sa paggamit ng light electric vehicle. Sa patakaran, pagbabawalang tumaan ang mga e-bike at e-trike sa National Highway, pero papayagan sa local at secondary roads, gayon din sa subdivision, pribadong kalsada at bike lane. Kung papayagan ang nakasasakop na lokal na pamahalaan. Papayagan din ang pagtawid sa National Highway, pero hindi maaaring baybayin ang kalsada. Hindi ibig sabihin from December 1 to January 1, hindi sila papakialaman. Pag nakita po sila ng mga enforcers po namin sa National Highway, paalisin po sila doon. Papatabihin sila, papalipatin po sila sa ibang daan. Tinawag na fake news ang tanggapan ni Senator Robin Padilla ang sinasabing investigasyon kay House Majority Leader Sandro Marcos. Balita mula sa Senado, Habibin Radyo Patrong, Robert Baro. Robert! Yan ba yung mga pinatagdapan ni Senator Robin Padilla na magpaniwala sa mga post na kumakalat online na mali at walang katotohanan. Ilinaw ng Chief of Staff ng Senador si Atty. Rudolph Philip Torato na mga kumakalat sa social media post na sinasabing iimbestigahan ni Padilla sa Senado si Congressman Sandro Marcos ay hindi totoo. Walang padaraan niya ang komite pinangungunahan ni Senator Padilla, ang Public Information and Mass Media at Cultural Activities and Muslim Affairs sa mga isyu may kaugnayan sa Independent Commission for Infrastructure o Blue Ribbon Committee dahil hindi ito sa cloud ng kanilang worship doon. Wala rin itong kapangyarihan mas manabas ng sabsina o magpahanap ng isang individual para sa mga isyu hindi sakop ng mandato ng komite na pinamumunuan ng senador. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Robert Bano, DCMS. Maraming salamat, Robert Baro. This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Patay ang 7 taong gulang na batang lalaki matapos anurin ng ilog sa bayan ng Santo Niño sa Cagayan. Balita para sa Cagayan. Ma'am, pakihanda lang po yung eksaktong amount. Ano po? Kasi akyat baba lang po tayo doon. Sige lang po. Ang batang lalaking kasamang 3 kaibigan para manguha ng mga kahoy at langis. Naghilamos at nagigib ng maiinom na tubig ang bata nang biglang umanong lumalim ang ilog hanggang siya ay matangay. Sinubukan pang sakitin ng mga kaibigan ang biktima gamit ang kawayan pero nabito sila. Agad nagsagawa ng search and rescue operation ng mga opisyal ng barangay pero patay na ng matagpuan ng biktima mahigit 100 metro mula sa pinagtaluran. Sa bayan ng Gasaran, patuloy na pinaghahanap ang 68 taong gulang na lalaking natangay ng ilog noong Sabado. Naglagay umano ng tampad na pangista sa ilog ang biktima nang madulas sa dapa at nahirapang tumayo hanggang siya'y anurin. Samantala, bumaba na ang tubig sa Parent River na umabot sa critical level ng ilang araw dahil sa pagulang dulot ng shear line. Kasabay ng pagbaba nito ang unti-unting pagkukuha Magkano na yan, no? sa ilang bahagi ng lungsod. 100. Okay na po. Ay, okay na to. Okay. Salamat po. Merry Christmas. Happy New Year. Merry Christmas. Kasya po yung 500, ma'am? Po? Kasya yung 500? Ay, yung sinasabi ba ng DTI? Na alin? Yung panghanda ng ano Yung ba? 500. Ay, yung 500. Hindi. Naku. Kaya Sa nga. akin lang yun. Ilan Kaya kami nga sa po. pamilya namin. Diyan lang po sa may yellow na building. Pwede siguro Sa kanan. Jollibee, ano po? Oo, mga ganun na siguro sinasabi nila. Tigo 100 plus. Ginagawa nilang ano ang tao, eh, no? Salamat po. God bless po. Ingat po kayo, ma'am. Ubo ng anak, nakababahala, problema. Ayan, so na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng ibang video
sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pansamantala. So this is Jam para yan daw Philips Channel, ang inyo pong lingkod. Paalam po. Kung galing ka nga saan eh.